Because po sa ating Pinoy, ang mangibabaw saan man larangan tayo mapunta. Kaya mga kada sa araw na ito, makikilala po natin ang isang Pilipina, isang huwarang Filipina na nagtagumpay sa larangan ng healthcare at pati entertainment sa Estados Unidos. Sa kasalukuyan po, siya ang CEO ng Legacy Dialysis, isang kumpanya po na may 12 branches na po sa US na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga nangangailangan ng dialysis. Kasabay po nito, siya rin po ang CEO ng Legacy Entertainment, isang production company na naglalayong itampok at suportahan ng mga talent ng mga Pilipino sa PhilAm sa industriya po ng entertainment. Kaya mga kada, sabay-sabay po nating salubungin ng masigabang palakpakan. Talaga namang minatch mo talaga yung outfit ni Mama. Ang Outstanding Filipino Awardee na si Miss Maria Damian. Good morning, Miss Maria. Welcome to Kada Umaga. Magandang umaga, mga kada. Yes. Thank you for having me. I'm so happy and honored to be here. Yes, thanks for being here. Gano'ng katagal na po kayo? You're based in the States, in Southern California, correct? Yes. Pero gano'ng katagal na po kayo dito sa Philippines? Actually, since December, I've been going back and forth na like 3 times. So this is my 3rd time. And in fact, may flight ako after this. I'm gonna be heading back to the airport kasi it's time to go back to LA na. Kasi ang dami for mong your time, Miss minamanin. Oo. Talagang sinusulit natin yan, di ba? May Maximize na dialysis centers, maximize. merong production company. Pero kayo po, did you get a chance to even go back and visit your hometown, yung Aklan po? Actually, yes. Yung second na balik ko, pumunta din ako sa town ko, and I was lucky, binigyan nila ako ng commendation from the Sangguniang Bayan for being, kumbaga parang sa mga achievement ko. Outstanding so, Aklan. with shout out kay Ayan o. Vice Philip Piero, siya yung nagbigay at nag-approve nung commendation. Deserve! Thank you, salamat po. Sa lahat ng hard Bati mo work, muna diba? kayo. Ay, oo. Natatandaan niyo pa po ba yung yung Dialect? Oo, mother tongue. Antigo pa at nakakaubot. Yun ang maganda, hindi nakakalimot. Oo. Lalo na pag ang kausap ko is Bisaya. Bisaya din. Talaga? Diba? Oo. Ang galing. So, galing po kayo ng Aklan, tapos nag-migrate po kayo sa US because of your dad. Yeah. Tama po ba? So, ang nangyari is, I was born dito sa Manila. Pero umalis yung dad ko, naiwan kaming 3 magkakapatid. So, inuwi kami ng nanay ko sa Aklan. So, doon kami lumaki. Pero nung magka-college na, balik Manila ulit. So, and that's when I studied nursing. And eventually, nag-work pa rin ako dito, mga siguro 8 years Ano before pong I work finally niyo dito? As decided. nurse din po? Nurse din. Kasi yun talaga yung pinaka-passion ko din. Ang tagal din po, no? 8 years. 8 years bago ako nag-decide na it's time for me to pursue my other passion. Bakit po kayo nagpursige or nag-decide na magpuntang States as a nurse? So, actually, yung motivation ko talaga, aside from yung gusto kong makatulong sa mga taong may sakit, which is parang masyadong cliche. Pero ang isang motivation ko talaga kung bakit gusto kong pumunta ng US is to be able to see my dad. Medyo matagal po kayo nawalay, no? Parang your mom brought you up practically all by herself. And kamusta po yung naging experience? It's actually naging magandang experience ko kasi na-spend time ko talaga sa dad ko. And during that time, nagkasakit din siya. So I was there, naalagaan ko siya, naipakita ko rin yung pagmamahal ko sa kanya bilang anak. I'm sorry. Oh, it's okay. Dito po na
nagawa nyo na yung pagiging nurse nyo, naalagaan nyo po yung mismong tatay po ninyo, nagamit nyo yung profession ninyo. Oo, diba? Kasi tayo alaga ng alaga sa ibang tao, pero yun pala kailangan din tayo ng pamilya natin. Tama. Yeah. So, talaga pong naging napakagandang desisyon po. Yeah. Pero, Best decision. Yes, because you got to spend, ganong katagal din po yung na-spend ninyo Thank you. together with your father? Actually, nung pumunta ako ng US, so kasi naka-base na siya doon, so whenever I get the chance, talagang I try to spend time with him. Nagkasakit siya ng malala. 6 months siya nasa ospital. So, kami ng mga brothers ko, I have half brother and half sisters, nandun kami, inalagaan talaga namin siya. Hindi namin akalain na malalagpasan niya yon, pero nalagpasan niya. And now, you know, he's doing good. Siyempre, nasa 90 na yung dad ko but he's still alive. So, grateful naman ako na chase ko din yung passion ko being a nurse, but at the same time, yung pinaka-biggest sa akin is, naka-spend time ako ng dad ko kasi nung pinanganak ako, nasa States na siya. So, I grew up, 25 years old na ako nung nakilala ko siya. Paglipad niyo po ng US, hindi po kayo agad nagtrabaho? Actually, nakapunta ako ng US because I was a nurse. So, sariling sikap ko lahat yon. Kasi alam mo naman yung mga petition ko minsan, it takes 20 years. So, matagal po ang process. So, pinakamabilis talaga na route for me is to become a nurse. Kasi so in demand ang mga Filipino nurses. Na ako, employment-based petition na ako. Nakuha ko yung green card ko, citizenship, being a nurse. Nice. Paano naman po nangyari yung from being a nurse, ngayon may-ari na po kayo, CEO ng 12 branches ng dialysis centers in the States. I know that parang the pandemic played a part in Yes. So, before kasi, bago ako naging CEO ng company na yon, gusto ko is regular nurse lang ako. Ayoko nang masyadong, yung pagka-management ka kasi, fixed ka lang, 'di ba? Fixed income ka lang. Wala kang overtime. So gusto ko ma-maximize. Sabi ko gusto ko ng maraming maraming overtime, 'di ba? Mas malaki sweldo ko. Ayoko na manage. Correct. And then I got sick with breast cancer. So yung 2 years na yun, hindi ako nag-work. Talagang inano ko lang kung paano ako maka-recover, kung paano ko masu-survive yung trials na yon. When I get back, yung company na pinagtatrabahuhan ko, wala silang coordinator, walang magmamanage nung program. So nag-ano sila sa akin, in-approach nila ako at sinabi nila na, hey, gusto mo bang i-manage tong tulungan kami na i-manage. Isip-isip ko, kagagaling ko lang ng sakit, ay hindi ako pwedeng ma-stress kasi ayoko na uling maranasan yung nangyari sa akin. But at the same time, itong company na to na sobrang bait sa akin, na 2 years na wala akong trabaho, tinuloy-tuloy nila yung insurance ko. So I was able to have access with healthcare. Ang sobrang mahal kaya ng treatment ng breast cancer. I got 4 kinds of chemotherapy. Yung isang chemotherapy is $27,000 per dose. And I get 5. So kung i-shoulder ko lahat yun, hindi ko makakaya. Kasi wala akong, I wasn't working at that time. So, pero tinuloy-tuloy nila insurance ko kahit na hindi ako nagtatrabaho. So, very thankful ako sa kanila. So, naisip ko, well, siguro, kailangan ko lang i-manage ng maigi yung stress level ko, but I'm gonna try to help. So, yung program na yon, nung ako yung nagmamanage, from 2 contract, nailago ko ng 5. But at the same time, COVID hits. Yes. And sabi nung may-ari, I think we're done with the acutes. Kasi ang business ko is inpatient. Yung mga dialysis patient na napupunta ng ospital, nagkakasakit sila, kami yung nag-aalaga nun, inpatient. So, ang sabi nung ayaw na namin, i-stop na namin, i-close na namin itong business. But, i-offer namin sa'yo, if you want, you can take over the contract. So at that time, nag-take over ako, 2 contract na lang ang natira. And then sabi nila, ibibigay nila yung machine sa akin. Wow. That was like 9 machine between 2 hospitals. But at the same time, isip ko, nako, parang ang hirap naman, di ba? Merong pandemic, tapos mag-start ako ng business. So, isip-isip, hindi ko muna, sabi ko, sige, basta sabi nila, it's there, it's up to you if you wanna take it. If not, it's okay, we'll just close it.
nung nagtatrabaho ako, nakita ko talaga yung need ng dialysis during COVID. Kasi kung natatandaan ninyo, nung time na yun, tutubuhan ka eh. Dahil sa sobrang dami ng fluid sa baga na nalulunod yung sarili mong baga. And yun ang kinamamatay usually ng mga COVID patient. As a dialysis treatment, ang ginagawa niya, ipupull out niya yung excess na yun na fluid from the patient. So mas mas makakahinga sila ng maluwag. At the same time, minsan may iwasan nilang ma-intubate. Or kung naka-intubate man sila, eventually matatanggal yung tubo na yun sa baga nila. So very crucial. And there was one time na parang lahat ng ICU patient na may COVID, lahat yung dinadialyze namin. Punta kami dito, punta dito. So Laking talagang, tulong. malaking tulong. Sa COVID, no? So yun naisip ko na there is a need in the community. Mas kailangan pa ng community yung ganong service. So yun yung nag-ano sa akin na I think I'll go for it. Because I may have the machine, I have the contract, I got nothing to lose, di ba? The worst thing that can happen is, wala akong pangsweldo sa mga nurses ko na magtatrabaho. But ang ano ko is, wala namang masyadong risk sa akin. So, ang ginawa ko, pinagsama-sama ko yung mga kasamahan ko ng mga nurses and nag-ano ako ng proposal sa kanila. I told them, okay, we will have our dialysis company, we already have the machine. If you want, you can invest in the company. So, yun, 10 kaming nurse na nag-start. Ito pong mga nurse na to, Pilipino po ba sila? 100% Filipino. Oo. So, ayun, nagsama-sama parang kami. ano sila, part owner. Part owner. So, yun actually yung naging business model ko. Correct, na galing. yung mga nurses that work for the company and help me grow the company, they're part owner as well. Up to now? Up to now. Wow, So, that's 12 kung let's dialysis say, centers na. bawat ano yan, Galing. So lahat kayo umasenso together. Yeah, kasi 'di ba, pag may blessing ka naman dapat sinishare mo 'yun, Correct. 'di ba? At ngayon naman, sinishare mo naman ang blessing mo sa mga taong in the entertainment industry. Paano naman na nangyari yon? Parang medyo malayo yun, Ms. Maria, no? From dialysis center, napunta ka sa entertainment industry. How? So, ang nangyari naman doon, during yung may sakit ako ng cancer, na-realize ko yung therapeutic effect ng music, ng entertainment. Parang yun yung pagka nag-chemotherapy ka kasi 24 hours after nun, parang kang dinaanan ng piston. All you can do is just like lie down, magtiklop ka na lang sa ano mo kasi wala kang energy. But, syempre, what kept me going is like, yung family ko, yung boys ko, I have 2 sons. Sila yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon na kailangan labanan ko to and I have to make it on the other side kasi ayokong lumaki sila nang wala silang nanay. Pero malaking parte nun, of course, aside from the love and support from family and friends, is yung entertainment, nakita ko. And then, nung bumalik na ako ng trabaho, one way ko to have bonding with my nurses, dinadala ko sila sa mga concerts and shows. And then, nakilala ko doon, si Gart is one of the Bani Paras, if you guys still remember Bani Paras. So, nakilala ko yung mga core people ng PhilAm community doon na very involved sa entertainment. So, sila ang nag-ano sa akin, sila ang nag-connect until eventually nag-start producing concerts and shows. Wow. And then, sumangasangan na ako. Ano-ano na mga nangyari sa akin. I started managing artists. And then, I have my recording studio. And I have my own record label. Kung ano-ano lang ang ginawa ng lola nyo. So, Ma'am, Miss Maria, when you take a look at your life, ano sa tingin mo yung naging secret sauce ninyo? Kung bakit from humble beginnings in Aklan to being able to take care of your father, becoming a nurse, kung bakit yung parang progression niya ay napakaganda, ano sa tingin mo yung ginawa mong tama para matamasa mo lahat ng success na ito? Siguro, pinaka-importante talaga yung driven ka. You know exactly what you want. And then, hard work talaga. As in, talagang pinagtyagaan ko. Pero unang-una, nakaano sa akin is syempre yung education ko. Kaya nung pa lang ako, hindi ako masyadong nag-i-enjoy ng mga lakwa-lakwatsa. Kasi talagang sabi ko, I need to finish school. Kasi ito lang yung way ko talaga para makatulong ako sa family ko. And then,
may ano ka, may vision ka na ito yung gusto kong mangyari sa buhay ko. And then you work hard for it. So I think kung you have that combination, you're very determined, you're driven, you're a hard worker, I see no reason para hindi ka maging successful. Miss Maria, marami sa ating mga Pilipino yung nagtatrabaho abroad, di ba? Yung parang para may angat yung buhay ng kanilang pamilya. You working abroad, gaano po yun kahirap din? Yung pagkaano kasi syempre, ano ka para kang in-uproot mo yung sarili mo and then biglang nasa foreign country ka. So, ang ano lang talaga is yung resilience mo din sa ano na tibay talaga ng loob. Ano yung mga hardships as someone who is an immigrant? Yung yung totoo talaga na is yung adjustment. Kasi iba ang buhay doon Dito 'di ba, sanay tayo, may tagaluto, may taga-plancha, may may yaya na ako, yung mother-in-law ko, yung mga ganun, ang dami mong resources. So, pagdating mo doon, solo mo lahat 'di ba? Ikaw magluluto, ikaw ang gagawa ng tas magtatrabaho ka pa, yung mga ganon. So, kung paano mong ma-manage yung time mo, yun yung medyo challenging for me. And syempre yung establishing your roots. Kasi ang kagandahan na kasi sa Amerika is, parang when you go there, everybody is in equal footing. Walang, oy mayaman ka sa Pilipinas, pagdating mo sa Amerika, mayaman ka din, hindi. Kahit hindi ka mayaman dito sa Philippines, pero nagsumikap ka talaga sa US. You know, I really feel na it's really a land of opportunity. Na maraming opportunity na pwedeng mag-open up sa'yo as long as ang mindset mo is you're always open for blessings. And syempre, yung giving back to the community din, and yung sa pagtulong ng tao. Kasi pag maraming nagpipray sa'yo na maging successful ka, diba, mas nadadagdagan din yung blessings mo. So it's always about, giving back to the community. And hindi mo nakakalimutan yung kung saan ka talaga nanggaling. Exactly, yes, diba? yes. Yun yung importante. And Miss Maria, for Arcadas who are watching you now, ano maipapayo mo sa kanila when doubts come, 'di ba? Katulad mo sa'yo, 'di ba? Parang wala ka naman experience running a business at dialysis centers. At saka nagkaroon ka pa ng breast cancer. Tapos ngayon may entertainment company ka pa. What kind of advice can you leave with them about kung paano nila pwedeng i-handle kapag nagdududa na sila sa kanilang sarili, kapag may nagbukas na oportunidad na sa tingin nila ay hindi nila kaya, anong klaseng encouragement ang pwede mong Ang una-una siguro na maipapayo ko is always pray. Pagka merong mga pagsubok na dumadating sa buhay nyo, pray for it and have faith. Ako kasi, dahil sa dinami-dami ng mga ginagawa ko, I'm always focused on the solution. Hindi ko iniisip na ito yung problema na bakit nangyari sa akin to. I don't dwell on that. I dwell on how am I going to make it better? How am I going to move forward? How am I going to be able to jump on to the next level? Kasi mahirap pagka minsan nagiging negative tayo pagka iniisip natin na bakit nangyari sa akin to? Out of all millions of people in the world, bakit ako ang nagka-cancer? We cannot question that kasi yun yung sarili mong journey. Pero I always believe na whatever doesn't kill you makes you stronger. So lahat ng mga pinagdaanan ko, trials and everything, cancer, sakit, I really feel na naging daan yun para maging stronger ako and mas na-appreciate ko kung ano man yung success na naranasan ko. Kasi you really, after all of this na pinagdaanan ko, here I am now, yung ganon. Pero I say that with humility. Hindi para magyabang, kung hindi parang maging inspiration. Kasi I'm also inspired from other people. Yung sariling journey nila. Talaga naman na-inspire mo kaming lahat ngayong umaga. Miss Maria, salamat po sa pagpapaunlak at mga kados kabila po ng kanyang tagumpay sa iba't ibang larangan. Nananatiling mapakumbaba, as you can see, at may malasakit si Maria sa ating mga kababayan. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa ating lahat na may pangarap at determinasyon magtagumpay.
Maraming salamat, Miss Salamat Maria, po sa inyong for your kwento. time this And for morning. helping other Filipinos also, di ba? Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!